Pinakaunang makakarinig ng version na yan. So excited ako kasi hindi ko pa rin siya narinig. So, August 2 is also a very special day for MMG because yan po ang kanyang breakout concert. Sa Samsung Hall, 8 p.m. August 2, that's a Saturday. That's a Saturday. So, i-invite tayo ni Chef Cheng para makanood po tayong lahat. So, we'd like to thank, of course, ang producer, si Heavenly Desserts by Chef Cheng. Yan po ang ating binibili na mag-birthday in 2 weeks. Siyempre po, Essentials and District 1. Heavenly Desserts, so pinaka-producer. Pwede po, wala na po tayong tatago. Kung gusto niyo i-record, ilabas niyo na lahat yan po. So, this is Run to You Out version by MMG. So, mamaya, pwede niyo siyang makausap, tanongin niyo anong nangyari, paano nag-transpire lahat. And, meron lang kami inaayos po technically, pero I think parang okay naman na tayo, no? Day, with the screen later, and the tunog. Okay po. So, mamaya, actually, 1 o'clock, makakausap po natin yung dalawang composers via Zoom. Si Alan Rich at saka si Judd Friedman. They'll be in the Zoom po mamaya. So if you have questions about this very special blessing po kay MMG, nandyan sila mamaya. So in case may mga technical difficulties, bear with them na lang po. Pero sila din naman is trying their best to work things out. Live from ano po ito? Anong bansa? From LA. So 10 p.m. doon, nag-standby sila para makausap po natin lahat. Okay, so bago po yan, gusto muna namin kayo, while you are enjoying your lunch, courtesy of District 1, we'd like to give you na muna. Ipaparinig na muna po natin sa inyong lahat ang much awaited po na Run to You Out version. Please welcome. Palakpakan po natin ng masigaw, the one and only MMG! Nakakilabo po. So welcome po once again, MMG. Congratulations. Grabe yung biyayang yan, yung blessing niyan to breakthrough. So we are now here sa District 1, of course, with the team of Chef Jeng, our producer, and all our friends from the media and press dito sa mga vloggers nandito to celebrate with you. So, bumati ka muna sa kanila, MMG. Yeah, so good afternoon po sa inyo lahat, especially sa press and media. Maraming salamat po sa pagpunta rito. Alam ko, pag sinabing Friday, traffic talaga eh. Especially yung mga galing pa sa malalayo. And maraming salamat po sa pagpunta. Nag-spend po kayo ng time po na pumunta rito. Thank you guys so much. Okay, so how does it feel na nakanta mo for the first time live yung Run to You, your version? Wow, my version, sarap sabihin. The Out version, how does it feel the first time na kanta mo ng live na live? Actually, nakaka-overwhelm siya. And at the same time, nakaka-pressure siya sa totoo lang. Kasi yung pinanggalingan ng song, hindi siya basta-basta. And of course, yung nag-compose mismo. So, pero masyadong, parang grateful ako. So grateful, so thankful naman na sa lahat ng artists, sa lahat ng artists na hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Kung tutuusin, marami talaga siyang kakilala eh. Pero bakit ako yung napili? So siguro naniniwala talaga ako na pag naka-align yung stars, kung para sa'yo talaga yung bibigay mo. Yes, kasi syempre, alam natin lahat, Whitney Houston. Yes. Global superstar, legend, icon, lahat na. And of course, Run to You is one of the global hits also. Most iconic. Lumaki tayo sa mga kanta ni Whitney Houston. And now, you are singing, you sang, and you are going to release your version sa Spotify. So, yung Run to You, ni Whitney, sa playlist nila, kasunod yan, yung Run to You mo, the Out version. Oh my God. Okay, so ngayon, we are going to open the floor sa Q&A. Pero, sinabi ko sa kanila na in a while, magsa-standby na si Alan Rich at saka si Judd Friedman, yung mga naka-notice ng video mo na James Ingram Medley. But before that, we'd like to play muna para medyo magbalik tanaw lang. Para ma-refresh lang po ang lahat. Medyo papaling lang po ang ating mga ulo at eyes sa other side, medyo sa likod. Para lang po ipakita, ito po ang 2019 na winning moment ni MMG. So, play. December,
December. Fresh na fresh pala. So nanalo ka ng December, 3 months lang halos na pandemic na. Oh my gosh, no, grabe. Sige, ganito. Habang inaayos, we can pay that anytime and while we're waiting for the Zoom meeting, I think yung ibang pwede na magtanong and give the floor to them na para nakakausap ka na nila. I-cue lang ako din once we're ready. But we are going to give the microphones na to anyone who's ready right now to ask questions. Ito po, si Kate ng Random Republica. You can intro na lang yourself po when you ask questions before. Hi, congratulations. And I remember na one of the last coverages bago nag-lockdown was parang mag-front up ka for an international yes, 90 degrees. So parang, can you share with us, ano yung nangyari when doon at saka din sa kamusta yung experience mo ng pandemic? Actually, parang since first time ko rin po yun na parang na-reach ako. Although hindi naman siya like solo, may kasama din po ako. Pero parang yung feeling ko na parang, alam, totoo ba ito? And then, parang syempre kasama mo international band. So, sabi ko, sige, kung ano man lang, wala lang ang ibibigay ang question nila sa akin. And then, siguro para sa akin, hindi ko alam kasi parang may nangyari ko kasi ewan ko lang about sa management. So, kaya hindi ko siya natuloy. Pero ikaw, yung experience mo during the pandemic, paano ka inside? Parang ma-start ka na because that was after winning. Yes, actually yung nanalo po ako, 2019 po yun sa TNT. Akala ko, tuloy-tuloy na po siya. Pero yun nga po, nagka-pandemic. And then, lahat po kasi ng bars na tinutugtugan namin kasi nasa banda po kasi ako. So lahat ng bars nagsara po. So sabi ko, ano kayong pwedeng mapagkukunan kasi bread and butter ko po kasi talaga to. So sabi ko, ano kayong pwede? And then, parang talagang, alam mo yun, parang sinadya talaga na tumawag bigla si Daniel mo sa akin. So sabi niya kasi sa akin, kapatid, try mo itong Kumu. Kaya para siyang music platform siya na pwede kang mag-live o whatever pwede. So sabi ko, sige, subukan ko. First time ko, sabi ko, so nag-invest ako ng mga gamit. Sabi ko, sige, subukan ko, paano ba to? So tinuruan niya ako na anong gagawin. And then, sabi niya sa akin, para makaipon ka, dalhin mo yung mga supporters mo. Sabi ko, sige, try ko. Kasi parang nakakahiya eh. So, pinapunta ko sa dala, pina-download ko. Tapos, yun na, pumunta na sila. Tapos, nag-ano sila ng hits, nagbabato sila. So, lahat po yun, inipon ko po yun. And, inipon ko po yun. And, proud ko pong sabihin sa inyo lahat ngayon na nakabili ako ng bahay dahil po doon. Sa Kumu ako. Dahil po sa Kumu, kasi inipon ko po talaga yun para sa bahay ko. Hindi lang naman po para sa sarili ko, kundi para sa family ko, especially sa mga anak ko. Kaya, and last question lang, ano yung reaction mo nung nag-reach out sila sa'yo? Pag yung nilaan talaga sa'yo, kung para sa'yo talaga yung panahon, para sa'yo dyan swerte. Kasi sobrang daming mga galing na artist. Hindi lang lalo na sa Pilipinas, sobrang daming mga galing na artist. Pero hindi nabigyan ng chance na sumikat. Wala, kumbaga, mag-aantay. So, katulad ng ginawa lahat ng ginagawa, even ako personally, ganun din ang ginagawa ko, nag-antay ako. Hindi ako yung tipong, parang inantay ko lang yung right. Yan nga po, perfect timing ko siya. So, siguro, perfect timing ko siguro po ngayon na, yun nga, makausap ko sila out of nowhere, parang as in, biglaan lang po talaga nangyari. So, thankful ako, sobrang grateful ako sa lahat. Thank you po, maraming salamat. Okay, so is that your official name already? It's gonna be MMG. That's what he's gonna be called as an artist. Yes, so actually para siyang reintroduction of being an artist actually kasi lahat po, especially ngayon po, hindi lahat nakakilala ko sa akin. Yes. It's been 6 years ago. Simula na nanalo ako. So, siguro para sa akin, much better ng MMG para mas mabilis po siyang maalala. Yes. Remember.
Because the names that you used before were very common then, so people wouldn't be able to decipher whether they're listening to you or other artists. I get that. First of all, congratulations. No? I'm so super happy about what's happening right now. I first heard of you during Nina's concert. I want to admit I didn't know you at all. But during that time, man, I was like, who is this person? I mean, you were singing all the songs that I wanted to sing on video, okay, perfectly. Na parang after hearing you, nakakahiya na siyang kantahin ulit. Ganun siya ka, I mean, super galing mo. I have no words to describe what I was hearing that night. Parang kulang talaga na mapansin ka na. Parang I think it's high time that you get your spotlight. Well, going back to my question, can you maybe tell us a little bit about yourself? Siguro where you started singing, you have a family right now. Medyo kwento ng konti. Actually, nagsisimula ako kumanta sa band when I was 14 years old. 14 years old, so now I'm 40. So medyo mahaba-haba na yung panahon na nasa banda. But anyways, yun nga. So, where are you based, by the way? Bohol. Actually, I'm from Bohol. So, ano po kami, musically inclined po kami. So, lahat ng mga kapatid ko, kumakanta po. So, from my mother's side. So, yun po, lahat ng kapatid ko po. And 8 po kami, or 8. So, big family. Medyo marami-rami po. And then, yun na, 14 years old, nag-start ako. Tapos, pumunta ako ng Davao. Did you always join contests? Even back then? Hindi po. Actually, first time ko pong sumali ng contest yung sa Tawagan. Wow! So, kasi, para sa akin, parang kinakabahan po kasi ako pagkadating sa mga ganong, lalo na pag may mga nakikinig na, especially naka-in-ear lang. Kasi parang, syempre, pagdating sa ganon, ikaw lang dapat ang maririnig, hindi yung audio hindi yung music. So pagka sumemplang ka, rinig na rinig doon po ako kinakabahan. Kaya para sa akin, ayoko sumali ng contest. Much better, mas okay na siguro sa banda na lang ako. So lagi yun yung mindset ko palagi. Okay, pwede ba tayo mag-entertain ng questions? Go lang po tayo. Who's going to ask? Thank you. Who's going to ask the next question po? Okay. Hi, I'm Shane Martin of Berkeley.com. Can you tell naman siguro yung upcoming concert mo? When it was offered to you, how does it feel na magkakaroon ka ng major concert? Sorry. Well, actually, parang, kasi this is my third solo concert. So, I just want to say, first of all, thank you so much to Chef Jeng. Kasi dahil sa kanya, nagkaroon ulit ako ng concert, which is parang isang malaking bagay rin po sa career ko na makita ulit. Since yun nga po, so nung nag-pandemic, medyo nag-lay-low po ako sa career ko, and then biglang nung medyo okay na, bumalik na naman ako sa pagbabanda. Pero hindi na siya kagaya before na talagang kasi yung nakikilala ka talagang lagi nang lumalabas sa TV. Parang iba yun kesa yung mga the past few years na medyo marami na po kasing bago lumabas ngayon ang artist. So, thankful ako na nabigyan ako ng opportunity na i-produce ni Chef Jeng. So, thank you. Maraming salamat na Chef Jeng. And then, since I'm third concert mo na to, ano yung dapat abangan this third solo concert? Ang dapat po nilang abangan, actually marami po. Aside sa mga kakantay ko, obviously, mga cover songs ko, may mga guests ko pa. Yun yung dapat nilang abangan. And syempre may mga pasabog tayo dyan. So, yung mga yung mga ginagawa ko sa stage, sa gigs ko, iba po ang mga gagawin ko sa concert ko. So, marami po siya talaga gawin yan.
What's that? And then last, are we expecting Nina na yung join sa concert mo? Si Nina, kakabiro ko siya sing guest sa previous concert niya. Hopefully, alam ma-invite si Nina kasi actually doon rin po ako nag-start nung marami na rin pong nakarinig. So, sana po. Sana makaduwit ko siya ulit. Okay, thank you po. Thank you. Congrats. Mas madaling tandaan. Okay po. 3 letters lang. Okay po, are we ready? Game na po ba tayo? Okay! So, finally, our friends from the press and the media, good afternoon, Alan Rich and John Friedman. Hi! Can you hear us? Hi, Sir Alan and John. Can you hear us? Hi, can you hear us? Can you give us a thumbs up? If you can hear us, can you have a thumbs up? Good night.